Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ang huling araw sa karaniwang panahon bago natin simulan bukas ang panibagong panahon sa kalendaryo ng simbahan, panahon ng Kwaresma, at sisimulan natin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng abo sa ating mga noo, kung saan tayo ay paaalalahanan. Tandaan mo, tao, ika'y nagmula sa alabok, at sa alabok ka rin babalik. Napakahalaga na ang mga gawain na gagampanan natin ngayong panahon ng Kwaresma ay naiintindihan natin, simula sa paglalagay ng abo hanggang sa pagdiriwang ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Sapagkat sa panahon na yan, marami tayong mga tradisyon, gawain, mga liturhiya, mga pagdiriwang na gagawin. Pero baliwala ang lahat kapag ang lahat ng iyan ay ginagawa lamang natin bilang pagsunod sa tradisyon na kalakhan, na kagawian, palagi na naming ginagawa pero hindi naman naiintindihan. Sayang, napakahalaga ng panahong ito ng Kwaresma para tayo ay mas mapalapit sa Diyos at maging banal. Pero kung hindi naman pala natin naiintindihan yung mga ginagawa natin, sayang. Di ba iyan ang binigyang diin ngayon sa ating ebanghelyo? Sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, meron ba kayong tinapay na dala? Iisa lang po ang dala naming tinapay. At sinabi ng ating Panginoon sa mga alagad, kaiingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. At ang mahirap, hindi nila naintindihan ang sinabi ni Jesus. Inintindi nila ang sinabi ni Jesus ayon sa kanilang sariling pag-unawa na maling-mali sa kung ano ang gustong sabihin ni Jesus. Ganito tayo, pinipilit nating intindihin ang mga bagay na hindi naman talaga natin alam. Ini-interpret natin ang mga sitwasyon, ang mga pangyayari sa ating buhay, sa ating paligid, na hindi naman talaga natin alam ang buong pangyayari, ang buong katotohanan. At nagbibitaw agad tayo ng salita na para bang alam natin ang lahat. Pero sa katotohanan, hindi pala. Akala ko kasi. Sabi nga, maraming namamatay sa akala. Huwag magpanggap na alam ko ang lahat. Kababaang loob na matatawag na aminin sa sarili, hindi ko alam. Pasensya na po. Sabi ng ating Panginoon, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Ang tinutukoy ng ating Panginoon dito ay ang napakababaw na pamamaraan ng pagsamba ng mga Pariseo at ni Herodes. Mahilig sila sa panglabas na anyo. Pinagaganda nila ang kanilang itsura. Para sa mga tao, kailangan sila ay maging presentable. Kinakailangan sila ay maging kagalang-galang. Kinakailangan sila ay magpanggap. Pero sa kanilang puso, nag-uumapaw ang kabulukan, ang kasamaan, ang kadiliman. Kaya magandang paalaala ang ebanghelyong ito sa atin bago natin simulan ang panahon ng Kwaresma. Magsasagawa tayo ng paglalagay ng abo sa noo, ng estasyon ng krus tuwing Biyernes, ng bisita iglesia, ng pagkukumpisal,
ng palaspas, ng pabasa, ng mga prosesyon, ng paghuhugas ng paa sa mga alagad, ng pagdiriwang ng huling hapunan, ng pagsamba sa krus ng Panginoon, sa pagdiriwang ng bihilya ng muling pagkabuhay, at sa dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng Panginoon. Napakarami nating gagawin ngayong panahon ng Kwaresma. Hingin natin sa Diyos ang biyaya na maunawaan natin ang lahat ng ito kung bakit natin ito ginagawa, at nawa makatulong ito sa ating spiritualidad upang mas sikapin natin ang mapalapit sa Diyos at tunay na maging kanyang alagad. Amen.